O manindog tapalihog and open your Bibles, 2 Kings chapter 5 and verse number 15 to 27. I'm going to read it loud and please read it while you are standing silently. O ako lang mubasa og kusog nini. No, 2 Kings chapter 5 verse 15. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him, and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. But he said, As the Lord liveth, before whom I stand, I will receive none. And they urged him to take it, but he refused. And Naaman said, Shall there not then, I pray thee, to be given to thy servant 2 mules, burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. In this thing the Lord pardon thy servant, that when my master goeth into the house of Brimon to worship there, and he leadeth on my hand, and I bow myself in the house of Brimon. When I bow down myself in the house of Brimon, the Lord pardon thy servant in this thing. And he said unto him, Go in thy place. So he departed from him a little way. But Gehazi, the servant of Elijah, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman the Syrian, in not receiving at his hand that which is brought back. Oh, as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, It is all well. And he said, All is well, my master hath sent me, saying, Behold, even now there be come to me from the Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets, giving them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. And Naaman said, Be content, take 2 talents. And they ordered him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garment, and laid them upon the 2 of his servants, and they bare them before him. And when he came the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house, and he let the men go, and they departed. But he went in and stood before his master, and Elijah said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went nowhere. And he said unto him, Went not thine heart with thee? When the man turned again from his chariot to meet thee, it is the time to receive money, and to receive garments, and olive yards, and vineyards, and sheep, and oxen, and the men servants and maid servants. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto the seed forever. And he went out from his presence, a leper as white as snow. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much to God for all the people that are here this morning. Thank you, Lord, sa mga Kristohanon nga naghimo sa ilang pag-alaga di kanimo, ang mga drivers, ang mga Kristohanon nag-imbitar, apel sa choir, nag-song leader, mga Sunday school teachers, ang naglimpyo sa church, ang nag-arrange sa bulak. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon that they gave, they sacrificed so much for your work. Lord, I pray that you will bless them, O Father. Lord, I pray that you will bless this message. Wala ko'y mahimo, Ginoo, kung wala ka. Lord, I pray sa among mga bisita karon na wala pa makasiguro kung mamatay sila, ang ilang kalag, padoong sa langit. Lord, I pray that you will open their hearts and their mind, and that the Holy Spirit will convict their hearts, and that they're going to receive the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now the message this morning, ang kakuyaw sa paagi sa tao. No, the danger of man's way. Ang kakuyaw sa paagi sa tao. Now I believe that the happiest Christian in our time today is a Christian who knows God's way and he is following it. Dila nakabalo siya sa kabubuton sa Ginoo nga sayop ng manikas, sayop ng mamakak para makakwarta ta.
Dili lang kay nakabalo sa niya na, apan iyan ang gisunod. Amen? Daga mga Kristohanon, they knows that they are doing wrong, but ilang gipadayon because they are following man's way, ang paagi sa tao. Obeying God's way it makes you successful whatever areas of life. Amen? If you want to be successful, if you want that God is going to bless you, you need to follow God's way. Dapat imong sundon ang dalan sa Ginoo. Pastor, ahaman ang dalan sa Ginoo is in the Word of God. Ang dalan sa tao kung nasa conflict, magpahambog, inisugay, magpatas-anay. Pero ang sa Diyos, magpaubos. Amen? That's God's way. Maigsoon ko sa Ginoo. Si Gihasi, servant ni Elisha. No, Gihasi. Nagsunod siya sa paagi sa tao aron makakwarta siya. Ano man si Elisha, wala mo dawat sa gift ni Naaman. Now si Naaman is a Syrian generals na diin o sa kabantugan nga general o sa ka inila sa Syria. Then nagsakit siya sanla. Went to dito sa ni Elisha para magpatambal siya o giayo siya sa Ginoo. Ug wala na gidawat ni Elisha, the man of God, ang iyang gift, bayad sa iyang pagkaayo. Now Gihasi, this servant of Elijah followed man's way and he became miserable. Musunod ganin ka sa paagi sa tao aron ka successful, mamakak ka, mangilad ka, magmiserable yung ka. Young people, remember this. Kung mo gawas mo sa kabubuton sa Ginoo, maybe yung ka, pastor, mas nindot gina, pastor, nga dili ko kaayo mag-faithful, kay maayo dito sa, enjoy ko dito. Tiyak ka na sayop. Someday you realize nga ang paagi sa tao, dili na siya mo ay nindot na paagi. Ang paagi sa tao gusto na to shortcut, right? Gusto na to dayon mahayahay ta. Murag tanaw na to maayo pero diha ka na sayop. Now, nakakwarta siya si Gihasi pero dili na paagi sa Dios. Kaya wala man gidawat ni Elisha ang gift ni Naaman, iyang gigukod na makak siya para iyang makuha. Now, namakak siya. Kung tinuod ka nga naluwas, maigsoon ko sa Ginoo, dapat kita tinatakawatan. Amen? Ayaw na mamakak ka aron makakwarta ka. Maybe you are not saved. Well, I'm not saying if you become a child of God, you are perfect. Pero ang imong panginabuhi, dili maayo, mangilad ka para makakwarta ka, utang ka, hindi ka mo bayad, bayad mo sa inyong utang kay Kristohanon ta. Wala ko, Pastor Roman, magpadungog-dungog. No. I'm preaching the Word of God. Amen. We are Christian. No, doon na kayo sa Kristohanon, naglalis sila sa iyong igsuon ka na maligya sa isda. Kunya, pag yung isda dubok, na taga dito sa bukid nga idaran na ni adto niya insya labas ning imong isda day insya labas kay ni lula tagpila man na ingon siya murag sa una pa man tugod tag 5 na lang agihurot ang isda ay pag uli sa ila bisag iro di na mukaon sa isda kay perte ng katula ang tiguang ng tao ni balik sa merkado kay iuli ang iyang isda wala naman siya kay nahurot na gud ang isda. Ang yung igsuon diya sa atbang na naapoy stall sa isdaan, naluoy sa tigulang. They are both Christian. Isaahan naman to diriday. Akong iuli ang isda isa. Lula, ako nalay tapal na. Ibilin lang isda diya. Abot sa balay, yung ipaninglan. Oy, nagtapal ko atong isda kay giuli sa tiguang. Sa nga naman mo mang giuli. Di mo sugot man kag iuli. Nga gipalit naman to niya. Muy pag-abot nako, naglali sila. Ingon siya nako. Diba, brother Ray? Diba mako pastor to, yung people mako. Diba, brother Ray? Natural gina sa negosyo nga mamakak? No, it's not.
Amen? We are Christian. Dili na natural nga mamakak ka aron makakwarta ka. Young people, be honest. Ayaw pareha ni Gahasi. Si Gahasi, gitunglo sa Ginoo, nahimo siyang sanlahon, o ang iyang mga kaliwat nahimong sanlahon. Because this man, he followed man's way. Dili paagi sa Diyos. Pastor, unsa man ang paagi sa Diyos? Ang paagi sa Diyos, work hard and be honest. Amen? Bisag way gatanaw, trabaho. Isa, wa man si boss, di lang ko magtrabaho. Yung siya nangawat man sila, pastor, mangawat sad ko. No, you are a Christian. If you are following man's way, you will be destroyed by the devil. And God, He will not bless you. Mga Kristohanon, ang Diyos, He wants to bless us. Aron mahimutang blessing sa uban. Now, number one, ang temptation, pagsunod sa paagi sa tao, every day we are tempted to follow man's way. Kang sa Ginoo, muhatag ta, ug tithes and offering. Siya magsamot kung kalisod niya na. Apa maigsoon ko sa Ginoo because of the grace of God, because God, He never lied to us. He promised to bless us. You found out, ang pulong sa Diyos, dili mamakak sa imong kinabuhi. Amen? O say matintal ta sa pagsunod sa paagi sa tao, dili paagi sa Diyos. Aron ta makakwarta. Si Naaman, ming adto siya sa Israel para magpatambal sa sakit niyang sanla. Giadto niya si Elisa o giayo siya sa Diyos. O gusto niya magbayad kang Elisa pero wala na gidawat ni Elisa. Because Elisa wants to explain Naaman, it is not him who healed him. It is God. Magaigsoon ko sa Ginoo, sometimes ang atong gitanaw, no, there's nothing wrong if you are grateful and thankful to the man of God, nga used by God, nga maluwas ta. But don't forget, it is God who saved us. Usahay mo na yung makuyawan ko sa akong birthday, ang uban, sa una, magpulipulig istorya. Inig istorya, salamat ko niyo mga Kristohanon sa inyong pagrespeto nako. But I want to teach you that it is God, mo'y nagluwas ninyo, mo'y nagpanalangin ninyo. And, Pastor, salamat kay Pastor nga naakadirnhi. Na imo, maybe you are tinudanay na inyong pagsulti. But I want to teach you that it is God nga nagaluwas ninyo. Amen? Kaya kung wala pa ka, Pastor, nakaabot din unsa lang kaha ang among kinabuhi. Hey, I am not God. Si Elisa, wa niya gidawat kay pagtuo si Elisa, kamahanan, ganit si Elisa, ginaaman. Iyang gusto ihatag ang iyang blessing ato niya. But Naaman, he denied it. Because I want to teach Naaman, it is God na nag-ayo niya. Maigsoon ko sa Ginoo, I want to preach a balanced preaching. God, He will bless you if you honor the man of God, right? If you help the man of God. Kung sa iyang birthday, tagaan ninyo, that's one way of honoring Him, but do not put Him in the nga ibaylo ninyo sa Ginoo. God is God. I know you will bless by God if you honor the man of God. Ayaw ninyo dauta ang alagad sa Diyos, ang pastor. Ayaw, dili, importante kayo. If you are serving God in the church, serve God with humility. Doon na yung sa kapastor nga ang mga men sa church, murag, wala gyoy gusto mga lagad sa Ginoo. And he preached hard and he preached hard. And he gave an invitation. And then one man, he came forward. O pag-forward niya, nalipay kay pastor siya, Brad, thank you, kaayo sa imong pag-forward. Nanaan na yung men nga gusto mga lagad sa Diyos. Yung sa pastor, I came forward kay gusto ko nga mahimo nimong consultant sa church. No, we don't need consultants sa church. We need servants sa church. Amen? Now, church members, thank you for serving the Lord. But I will tell you this, respect the man of God.
Not si pastor, dapat na to himuon ninyo na. No, just respect the man of God. Just pray. Akong balikon, basig masayop mo sa Panginoon na dapat alagaron ninyo ang Diyos with simplicity, with humility, and respect the man of God. If the man of God do not say sayop, tell him about this wrong. Because we are not perfect. Kundi nagikaganahan, murag tanaw nimo nga murag sayop nam gani ang gihimo, wa man namin siya maglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Transfer another church, but do not criticize that man. Do not help to destroy the church because the church is owned by God. And you cannot fight against God and win. Okay? But Christian, my point is this, you need to know also nga ang alagad sa Diyos, dili na Diyos. Ayaw niyo yun na kay mura na sa Ginoo. No, I don't believe that. I don't believe that the pastor is always right. But I believe to respect the man of God. Amen? So, therefore, nakita nato din si Elisha wa niya gidawat because he want to teach Naaman to know that it is God nga mo'y nag-ayo niya. Now, say matintal ta, doon natay mga butang nga atong himuon, nga din mingon ta nga, mo ni akong buhaton, even nabasa nimo sa Bible nga wa nagitudlo sa Biblia. Si Naaman, sa diyang naayos siya, gusto siya mo hatag ni Elijah, wa na gidawat sa Diyos. Now, Gehazi, the servant of Elijah, make his move. So, wa man gidawat. Oh, kasayang, kadako anang kwarta, gihatag, gibalibaran man sa pastor. Isa, ako'y mukuha anak karon. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, kung panahon gani nga dili pata ang ayan mudawat, dili lang ta mudawat. Amen. Maghuwat ng tas kabubuton sa Ginoo. No? Now, ang atong pagtabang sa tao, pagpangalagad sa Diyos, ang Diyos mo'y bubalos nato. Para yan sa mga staff sa church, assistant pastors, mga Bible student, our service to God is not for sale. It's not for sale. I don't believe when I preach the gospel, when I preach you here, dapat kamo muhatag nako. No. Kung gihikap mo sa Ginoo, but I don't believe that's by force. That's what Elijah wants to teach his people. To Gehazi, nga ang pagpangalagad niya sa Ginoo is not because of money. Amen? Gehazi, the servant of Elijah, make his move, aron makakwarta siya. O sa'y gihimo niya, namakak siya. Mga Kristohanon, dili ta mamakak, alon ta makakwarta lang. Ang mga salesman sa SLB, ako ganun silang gitrain, say it, what is the truth. Kung naapay stock, ayaw mong paingon, ma'am, hurot na ma'am, isag na apa. Mahibawan ganing mo, mamakak mo ang tindahan, di na mo salig ninyo. You need to tell the truth because we are Christian. Ang iyang bakak, una, ingon siya, gigukod man niya si Naaman. Wa man mo dawat si Elijah sa gift niya. Ingon siya, ang akong, si pastor, ingon siya nga, muani ko, ako kang gukuron kay akong kuhaon ng gift na namakak siya. And then, ingon siya, there become to me from Ephraim 2 young men of the sons of the prophet na iniabot nga mga anak sa mga pastor. Luoy kaayo to, murag wa gito'y kaon. Wa gito'y sanina gyud. Oh, tanawa na. Kinahanglan atong tabangan. Pero gigamit niya itong mga tawhana bisag di tinod para tagaan siya. Niya pag-uli niya. Tingala siguro si Elijah nga, nawala naman. Si Gehazi, pag-abot niya siya, kagikan siya, birira oy, dahil pingbut-butag yun. Ha? Christian, ayaw pa makak, aron makakwarta ka, kay maghimo kang miserable sa imong kinabuhi. Every one of us, sometimes we are tempted to have money in man's way. Usay matintata nga dili ta iuli natong tithes tungod sa atong kalisod sa mutinuon ta nagkalisod-lisod. Usay matintata og dili paghatag sa atong mission support, mission offering. Because God's way
of blessing us materially is by obeying the Word of God. Amen? Lisod ka na sabton. Ha? Muhatag ko? Lisod ko karon? Samot na ko kalisod. Niya ana. That's man's way. Mga igsoon ko sa Ginoo, paminaw ka mo, I'm not teaching this because our church needs money. I see it again and again. To God be the glory. Our church is blessed by God with money. Salamat ko ninyo mga Kristohanon. You are so faithful in giving your tithes and offering. I myself, ako naghatag sa ko sa church. I don't any allowances sa church. When sometimes I go travel, bisag nagwali ko, akong gigamit ang my own, ang SLB mo'y nagbayad sa akong expenses. Because I want you to know that I'm here serving the Lord because, I want to follow the Lord. Amen? Usay akong i-announce, mo ato mi karon mga church staff sa Cagayan de Oro. Guilty ko, wala ta na mo nadala dito, no? Kay busy ko. I-announce na ko, ugma, mo ato mi ha. Usay, nadunggan niyo na, mo-announce ko, ayaw mo kabalakat, dili na kwarta sa church. That's my own money. Ako nang ipa-shopping nila. Because God blessed me so much. Nahimo ba kong makaluluoy, ginisunod ko sa Diyos? No. Because the Word of God, dili ni siya mamakag. Maybe now you are suffering in poverty. Now, nakita nimo ang kalisod sa imong kinabuhi. Obey God. Work hard and be honest. And then, give ang bahin sa Ginoo, ihatag sa Ginoo. And then save money. Save, magtigom ba? Dili kada gasto nimo kada kuan na kay kwarta hurot, bagay nakaabot, hurot na. Dili na mo ikabubuton sa Ginoo. The Bible nagtudlo nato nga magtigom ta. Amen? Because God's way of blessing us materially is by giving and by doing right in the sight of God. Luke 6:30, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men get into your bosom, for with the same measure that you meet, with all it shall be measured to you again. Ang paagi sa tao aron mo asinso, dili maghatag. Apan ang Diyos muhatag sa buluhaton sa Diyos. Kana pong paghatag nga, besag, balanse. Ako mong itudluan na if you want to prosper, if you want God will bless you materially, divide your income in 4 times, 4 division. Kung i-divide mo upat, ang 100% na himong 25%, bawat part, right? Amen? Now, ang duha ka bahin is 50% para sa imong needs. Pastor, kulang man. Pagtuon po budget unsaon. Amen? Kulang, pastor. Kulang yun na kung unsa imong gusto. Ngano maday magtanom ka diha og kuan, luya, magtanom ka diha og kaning kamunggay, magtanom kag tanglad. Naay mga sa usa ka semana kalima ka imong sudan. Kamunggay ra, healthy pa ka. Right? Unya ang usa ka bahin para sa Ginoo, para itabang nimo sa imong silingan unsa diha. Pastor, pobre man ko. Mao nay gusto paagi sa Dios. Kanya, ang sa part last, tigo man na. Kaya mo ng buhaton, you are following God's way and God will bless you. Okay? Now, I saw God's blessing in God's way. Sa mga tao nga ako nakitaan nga nagsunod sa Diyos, I know, bisan pa kaninyo, makatestify mo unsa ka maayo ang Diyos sa inyong kinabuhi. Kung dili tinuod ang pulong sa Diyos, ang paagi sa Diyos, dili tinuod, dili epektibo, usa ko sa pinakaluoy nga tao because SLB and Loretta Spurs Cracker are giving 91% of their income. Wala ko mamakak ninyo na akong asawa, na di mga office staff. They know. But God, He blesses us so much. Amen? Sa tanaw niyo, luoy ko? Dili po ko siguro luoy. Oy. By the grace of God. Why? Because that's the way of God of
if you want to be blessed by God, ang makaluloy, mga igsoon ko sa Ginoo, if you will not obey the word of God. Dito ko sa Amerika, ingon ang akong asawa, anong daghan magkagagipalit nga medyas? Ingon ko, mga babae ba nga medyas? Ingon ko, para ni sa mga working student, para tagaan nato silag medyas, bisag ilang sapatos, usara ka buok, pero kung daghan silag medyas, gwapo na kay sila tanawon. Pagtawad sa report, akong gitanaw ilang report, walay opiring ang uban. Nga nagsabot naman untami nga ako tamong inkrisan ha o kanang allowance para maka-opering mo. Ay, wa gyapon mag-opering. Gi-interview na kung usaingon sa namang ko'y utang pastor. Kanong saan man ka nangutang sa una pa, sa wala pa ko diri? Tayaw mo ka na. Gibayad din yung ang utang ang tithes. Yung ko ayaw na ihatag ng mga medyas. May medyas lang ang idayon sa Ginoo. Amen? If you want to be blessed by God, ayaw padala sa paagi sa tao. Paagi sa Diyos. Amen? Now, ang akong papa sa una, patay na akong papa, I love my father, but I always taught him about obeying God. Kaya nga akong papa, murag ulahin na luwas na mo. Nabaptize siya, pero siya kinauna nga ulahian nga nisunod sa Ginoo. Sometimes muuli ko dito ko sa Cagayan, ako sa istoryahan nga unsa kanindot ang Ginoo sa akong kinabuhi. Maminaw man siya. Unya nagkataon nga iyang giprinda ang usa ka bulos namong basakan. Sa den nahibalon ako 15,000 ko pa akong lokaton. Og kanang basakan ako na mo trabaho ana. I said, okay. Now I will show you that our God is powerful God. The Bible, He never wrong. Now kontesta, ikaw magtrabaho sa imong basakan, tuwa man ko sa Cagayan, ikaw po magtrabaho sa akong basakan, ako lang magasto. Pero tanawa, lahi ragdagan sa akong basakan. Sa atong sulayan, pastang ampo na ako, grabing inampo ginako. To show my father that dili na sayop ang Bible. So, nag-ani na. Ako sa nipangutana, pa, kumusta ang basakan? Lahi ginay mong basakan do. Ang atong mga silingan, ning adto sila, nako, kay mingon sila, nga katong imong basakan, magbaylo silag sidling. Kaysa una, wa pa nang usong palit-palit sidling. Kay ilang bayloan, kay gwapo yung kayo, times 2 go ng harvest. Ang iyaha bati, siya rin katrabaho. Then, we took it, during night time, I told them, tanawa, nakakita ka, unsa katinood ang Ginoo. But he come up sa conclusion siya, pero wa pa na ako to ayuhag trabaho, ati, wala gid gyapon siya makonbinsi. Kanong sa pa man mo makonbinsi? Unya na kung ulahin ang tanan. Hey, kamo mga working student, hey, remember this. The Bible is the Word of God. This is the truth. Mao ni tino, you cannot, dili nimo ni pwede ipadaplin and yung ka asalagma ra man na. No. Tanawa tong mga tao diri sa church, they are faithfully trusting the Lord. Look at them. Looy ba sila? No, they are not. Because that's the truth. The difference between man's and God's way, it is between life and death. It is between heaven and hell. Ang man's way aron maluwas, faith plus work. Pinagi sa pagbabautismo, maluwas paagi na sa tao. Pinagi sa pag-appeal, pagpamembro sa simbahan. No, dili na paagi sa Diyos. Ang paagi sa Diyos, if you trust the Lord Jesus Christ, huwag mo siyang dawaton nga imong bugtong o personal nga maluluwas, you are imputing God's righteousness. And in the sight of God, sa diyang makita niya ang righteousness ni Christ, you can enter heaven. That's by faith. Not by works. Ingon ang iglesia ni Kristo, ingon siya, kung magpamembro mo sa iglesia ni Kristo, maluwas mo. Pero pangutanon nato, ministro, ikaw nga ministro, siguro na kang maluwas siya, wa pa'y klaro. Ingon mo pagpamembro sa simbahan ng maluwas. Walay simbahan nga makaluwas.
Even Baptist cannot save you. No religion na matay sa cross. It is the Lord Jesus Christ. And the Bible says, by faith on the Lord Jesus Christ, makaangkon ta sa kaluwasan sa atong kalag. God's way is only by faith in Jesus Christ. Salvation is not by work, that's what the Bible says. And Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Muna, di kita ang paagi sa tao maluwas sa simbahan. Pag himog maayo, di na mo ipaagi para sa mga bisita. Kuha ka kasiguro sa imong kaluwasan karon, dawata si Kristo. Ayaw pagbiya ning balay tigumanan nga di nimo madawat si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. May ka pastor, I have a religion. Ang relihiyon nato di makaluwas. Dawata si Kristo karon pasudla sa imong kinabuhi, saligid siya. Saligi siya. Og angkuna siya. Kung imong madawat si Jesus Christ, imong nadawat ang kinabuhing dayon. And then number 2, it is between blessing and cursing. Number 1, it is between heaven and hell. Ang paagi sa tao, doon na sa'y paagi sa aron maluwas. Pabautismo, pagmahimog maayo, no. Di na mo'y paagi sa Diyos. Ang paagi sa Diyos, dawaton ni mo si Kristo, tuhuan ni mo siya. And number 2, it is between blessing and cursing. In Deuteronomy chapter 11, verse 28, and a curse if you obey, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which you have not known. If you obey God, it is your blessing, but it is curse when you disobey God. Christian, dili ni aksidente, dili ni lack nga i-bless ka sa Ginoo, moasinso ang imong kinawa, imo nang pagpili. If you obey God, if you obey God's way, if you don't want to obey God's way, man's way, you are cursed. That's what the Bible says. Christian, if you want to have a blessed life, obey God. Serve God. I-priority ang imong pagsimba kaysa imong trabaho, kaysa imong negosyo. Una ang Diyos sa imong kinabuhi. Young people, give your life to the Lord Jesus Christ. Ihatag ang imong kinabuhi sa Diyos. Lord, I want to be na magbiserable ko. Lord, I want na mahimong blessing ang akong kinabuhi. Lord, here's my life. Lord, tabangi ko nga mosunod ko sa imong pulong. When you are serving the Lord, be humble. Ayaw kwintahi ang Diyos, ang church, sa imong pagka-faithful. Bisa pagtadtaron ta, di ta kabalyad sa atong kaluwasan nga gihimo ni Kristo dito sa cross. Sigihasi na himo siyang usa ka sanlahon, kay ang gisunod ang paagi sa tao, ug ang iyang paagi dili paagi sa Dios. Kung gusto ka nga mosinso, sunda ang Dios. Work hard and be honest. Give to the Lord's work. Save money and invest. Learn how to invest right. Matag na nimo ang kaugmaon sa matag usa ka Kristohano pinaagi sa iyang faithfulness diha sa Dios. If you are a backslider, dili ko mananagan, pero I know the end of your life. You become a miserable, makakaulaw ang end sa imong kinabuhi. Kung wala kay kahadlok sa Dios, mahimo ka miserable nga Kristohano like gihasi. Kung bakakon ka until now, tikasan ka, wala ka magtanaw, kung way magtanaw, di ka magtrabaho, o kiranimo, basta makakwarta ka. Sometimes sa church, remember this, ayaw ka mo pagpautang, ayaw san mo pangutang, kundi mo manangit sa pastor. Ha? Amen ba? Kay usahay, gamito na sa yawa, nga ma-discourage ka mo. Salamat ko ninyong giutangan, nga wa mo ma-discourage, magsimba. Itugyan na lang niyo sa Ginoo. Kasi makakita mo sa inyong giutangan, masakitan man ko, ay nga, imin-imin pa siya. Niya, wa makubayri sa utang. Ginoo na lang mo bayad ninyo.
padayon lang magsimba. Amen ba? Unay mangutang ninyo, inyaw na panangid sang pastor. Kay unsahay ako mahibaw-an, nakautang na. Unya ang nangutang, nakalimot sa iyang utang. Unya ang giutangan, wa gyud nakalimot. Unsa man na pastor, di napaagi sa Dios mangutang ka, di ka mo bayad. Amen. Amen mo diha. Hey, we are Christian. If you desire that God will bless you, pangita ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Obey God. Kung magtrabaho ka, be honest. Ingon ang kani, dawaton tani, membro ka ni pastore. Oo, sige, dawat ka. Kay buutan ng baptis, pagtanaw, perti, maning tikasana. Kung saan na pagkaluwas nila. O magtuo ka, nga i-bless ka sa Ginoo, i-bless sa Ginoo, imong panimalay. No, maghinulsol ka. He promised us, Lord, I will not do it again. Lord, forgive me. Lord, kung makakwarta ko, bayaran ako tong mga tao nga akong nasalaan. Amen? Pero ang uban, makasala, pagsunod mo lang gihapon, hey, dili ka na normal. If you are a Christian, akyat bahay ka. No, what kind of Christian are you? Ayaw lang ko itugaan ha. Naunsa ka? Ikaw nakasala, niya di mo itugaan. Ayaw lang kong itugaan. Kung ako, isulti na ako sa tibuok kalibutan, nga kawatan ka. Para di mabiktima ang uban. Amen? Usay kita nga Kristohanon, kung makasala ta, ayaw lang ko itugaan ha. Nga kawatan ko. Naunsa, niya mangawat na sa kasauban. Bosa kamong mga Kristohanon ay po magtuo nga tanang stop dere, tanang makitaan niyo sa simbahan dere, tanang Kristohanon, anghel na. Ang uban, fallen angel na. Para magubuta. Pero papadayon ta pangalagad sa Ginoo. Kaya itong ilagaran Ginoo. Pasag nila na sila. Amen? Now, maigsoon ko sa Ginoo, obey God's command, follow the Lord, na ang sangputanan sa paagi sa tao. The tail end of man's way. The tail end of man's way. Ang sangputanan sa paagi. Unsa may sangputanan kung backslider kayang people, if you remain backslider until now, men sa church, if you remain, ingon ana gyapon ka, 60 rada gyapon ka, palahubog ka gihapon, dugay ka ng Kristohanon, pasaway ka lang gihapon, mauni ang mahitabo nimo. Gehazi offered his life in man's way and he became a leper. Nahimo siyang sanlahon. Si Gehazi, ay namakak siya, and I believe nga no, nasuko kay si Elisha niya. Ano? Sige na din niyang buhaton. Naanad na ni si Aning pamakak. Kanang tao nga permirong pamakakuyawan kay na, oy. Pero kung sige na, sayo na lang. Siguro gitagaan kagkuan sa Ginoo, kanang gipailuban ka sa Ginoo. But I will tell you this, ang Dios dunay kinatuban sa imong paghimog dautan. Amen. In 2 Kings chapter 5 verse 27, the leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee. Ingnan siya ni Elisha, ang leprosy, ang sanla ni Naaman mo, balhin nimo. Not only you, and to thy seed forever. And he went out from his presence a leper as white as snow. Kristohanon unta siya. Naatunta siya sa simbahan, sa templo sige. Kuyog siya ni Elisha og kaon. He's a faithful unta Christian tan-awon sa mga tao, but ang iyang kinaiya dili Kristohanon because he followed man's way. You know what happened? Nahimo siyang leper, not only him, ang iyang anak, ang iyang mga apo. Oh, Christian, remember days when you are disobeying God, dili lang ikaw ang mag-antos, and the whole family will suffer. Kita mga Kristohano, wala ta pugni sa Diyos kung gusto tang madato. Basta paagi lang sa Diyos.
In Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. You need God's blessing. Just obey God. Just follow the Lord. Maybe ikaw, Pastor, lisod ko kayo, Pastor. Sunda lang ang Ginoo. Kung lisod ka, walay mawala nimo. Nothing to be lost because lisod ka. Pero makita nimo ang grasya sa Diyos. Kamong mga working student, tuhuin lang inyong pulong sa Ginoo. Just obey God and follow the Lord. Now, ingon diri sa Joel chapter 2 verse 26, and you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the Lord of your God, and hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Dili gyud ka maulaw nga nagsunod sa Dios kung imong sundo ng Dios. Because you are bringing the name of God. Amen, Christian? God, He wants us to bless us more and more. That's the promise of God. Only the devil, gusto niya nga maglisod ta. Gusto niya, di ta kabayad sa atong utang. Gusto niya maulawan ang Ginoo sa atong kinabuhi. But ang Diyos, He wants you to be blessed by God. Ang atong lang buhaton just to follow the will of God. Just to obey God. Ayaw kahadlok sa pagsunod sa Diyos. Saligi lang ang Diyos. Kadya imong makita ang imong kinabuhi. Unsa day katinuod ang Ginoo sa imong kinabuhi. I say it again. Unsa ka ang akong kinabuhi karon kung wa ko maluwas? Unsa ka ang akong kinabuhi kung wala ko mosunod sa Ginoo? Si Brother Larry igagaw mi sa side sa kong papa o sa side sa kong mama. Mag-reunion sa side sa kong papa na Asya. Magkita mi sa side sa kong mama na Asya. Kaila siya nako. Kung iya siya ko wa pa ko maluwas, kung swelduhan ko niya 500 karon. Kani siya, graduate man sa eskwela, ako wa man. Unsa ka, hayahay na kayo, kung iya kong kuhaon nga trabahante. Apan salamat ko sa Ginoo. By the grace of God, nagsunod ko sa Diyos. Young people, Christian, men and ladies, we need to follow the Lord. And you will see the difference. Unsa ka tinuod ang pulong sa Diyos. Katapusan, there is danger in man's way. It will damage your life. Man's way will bring destruction. But God's way will produce joy and happiness and blessing. God cannot bless us unless you walk in His ways. Doon ay paagi ang Diyos sa kaluwasan. Ang paagi sa Diyos, diha kang Kristo. Makaangkon ka og kaluwasan, diha kang Kristo. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, open your hearts. Ug dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, and bow your head and close your eyes. While maghimo tanining invitation, bow your head and close your eyes. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong pulong. Lord, I pray that you will bless this invitation. Lord, i-bless Ginoo ang mga bisita namo nga wa pa maluwas. Lord, convict their hearts nga ilang madawat si Kristo nga ilang maluluwas. Lord, ako nagpray, O God, sa mga Kristohanon. Lord, I pray that the Holy Spirit also will convict their hearts. And they will obey you. And they will follow God's way, not their own ways. Aron ikaw, Ginoo, makapanalangin ka namo. Aron ikaw makagamit ka namo. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. While the piano will play very softly, bow your head and close your eyes. No one is looking around. Para sa among mga bisita, I will ask you a very important question. Are you sure kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi moadto ka sa langit? Are you sure that your soul will go to heaven when you die? Kung imong tubag, Pastor, I don't know where I'm going. Pastor, wala ko kasiguro sa kaluwasan sa akong kalag. God wants you na makasiguro ka. By opening your hearts this morning, kung imong siya dawaton karon nga imong maluluwas. May ka, Pastor, I want to be saved. Gusto na ako dawaton si Kristo nga akong maluluwas. Ipataas lang imong tuo nga kamot, ayaw kaulaw. Kung when you raise your hand, dili ni para mabaptize ka, baptize ka not save you.
but only the Lord Jesus Christ. Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Come on. Ayaw kawaw. Para sa mo mga bisita. Para sa mo mga bisita. Yes. Ibutang lang imong kamot. Palihog, ibutang broad. Ano na ba ikadua? Ano na ba ikadua? Yes. Ano na ikadua? Ano na ikatulo? Ano na ikaupat? Ano na ba ikalima? Raise your right hand. Ano na ba ikalima? Pastor, I want to be saved. Now, kamo nagpataas sa inyong kamot, sunod mo ni pag-ampo silently while you are standing. Dili na kinahanglan na makadungog inyong tapad. But say the word. Dawata si Kristo karon. Wala ka nagpataas sa imong kamot, but deeply in your heart, you want to be saved. You can also makadawat ka ni Jesus Christ. Sunodin nga pag-ampo, nga akong pagahimuon karon. Sunodin nga pag-ampo, nga akong pagahimuon karon. If you want to be saved, atong tawgon si Jesus Christ karon nga mosulod sa atong kinabuhi, while you are standing, sunodin ni ini nga pag-ampo, if you want to be saved, silently, Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Ako kang saligan nga ikaw ang makaluwas ka nako. Please come to my heart and save me. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ako kang himuon nga akong mangluluwas ug akong agalon. Daghang salamat kung imong gidawat si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Padayon ta sa atong invitation. Christian, we are tempted to follow man's way, but God wants you to commit Him, to renew your commitment to Him. And again, oh Lord, I want you that you bless me and my family, my children. Lord, please help me to follow your ways. Will you come to the altar? Christian, you cannot serve God without humility. Going forward is one way of showing God your humility, your humbleness to God. Christian, don't be proud. Don't be proud. Let's come. Kneel down to the altar and promise the Lord, Lord, help me, give me grace to follow your will. Lord, bisag lisod ko, I want to follow you because I want you to bless me and my family. Remember, gihasi, dili lang siya ang nahimo makaluoy. His children, o giyang mga apo, gikor sa Ginoo because he followed his ways, not the ways of God. Christian, remember this. Gusto sa Diyos nga iyatang i-bless spiritually and materially. But you need to follow the ways of God. Our Heavenly Father, we thank you so much of God. Lord, bless your people. Thank you, Lord, sa lima kakalag na nagdawat nimo this morning. Lord, I pray that you will continue to bless these people, the 5 souls nga nasaying, nga sila mo grow spiritually, o sila makasunod sa tubig sa bautismo. And Lord, nga sila mo learn pa din sa church, magpadayon sa pagsimba. Lord, thank you, Lord, sa mga tao nga they came forward, they prayed. Lord, bless them, bless their heart. Lord, continue to bless them, their businesses. Lord, bless their life, of God, sa ilang trabaho. Lord, I know you want to bless us materially for the sake of mission. Lord, salamat sa mga Kristohanong Ginoo. They sacrifice so much. Ang ilang gihatag Ginoo, ang ilang kinabuhi, ang ilang substance. Lord, balusi sila. Lord, ang tanan nga naghatag sa misyon, naghatag sa ilang tithes and offering. Lord, bless them. Lord, panalangin sila, pilo-piloa ang panalangin Ginoo this year sa ilang kinabuhi. Ipakita nimo Ginoo nga ikaw sa ka Dios nga tinuod nga Dios, nga gamahanan nga Dios, nga makahimo sa pag-abri sa langit aron punon nimo may sa panalangin. Tanan akong ipangayo in Jesus name I pray. Amen. Thank you. Thank you so much.